Unang pultang natin 700 dito sa Sorsogon. 98 ang isang litro. 700. So pultang natin dito hanggang ano yan, maubos yan sa San Juanico Bridge. O paglagpas ng San Juanico Bridge bukas. So let's go tayo mga busing. Hindi ako pinasakay, kasali ako sa booking eh. Iba na pala ngayon ang biyahe ngayon. Walo-walo na lang motor. Grabe tumaas ng ano ngayon, pamasahe na times 2. 1,390 ang binayad ko. 150cc solo rider ay Matnog to Alin. Grabe. Expected ko pa naman nasa 600, kasi 600 lang dati. Na times 2 pala. So yan mga boss ang gaganapan ngayon. Solo rides Luzon to Mindanao. Nagtaas ng pamasahe. 1,390 na. Ay nako, 600 naging hindi lang times 2, halos times 3 na eh. Ay nako buhay. Nagtaasan na lahat, hindi lang gasolina, pati aroro nagtaasan na. So let's go na tayo mga boss. Sakay tayo 230, 229. Alas 10 daw pala, alas 3 na. Budol. Alas 2:31 ng madaling araw. So let's go tayo mga boss. Sumabog ng bulkan, sibat na tayo. Excuse po. Baka ma-out of balance ako. So let's go tayo mga boss. Diretso na tayo dito kakaliwa. Diretso Matnog. 2 hours and 45. Thank you sir. Thank you Mount Mayon. Salamat sa magandang view na iyong ipinamalas, yung ipinakita. Tigil muna tayo dito. Ito sa tuktok. Mas maganda pala view dito. Mas kita. Pero mas mataas pa rin ang Mayon kaysa ito. Mula dito ay 126 km ang Matnog Port. 2 hours and 40 minutes. Update, ang oras ay 3:56. Let's go. Wow, what a view. Let's na tayo, Matnog. Alas 4, mag alas 4 na. So matapos ang alas 4, matapos ang alas 5, matapos ang alas 6, baka alas 7 tayo darating. Gabi pa rin. Halos ganitong oras din kahapon. Ganitong oras din ako kahapon umalis. Ngayon ganun din ang oras umalis ako dito sa White Winan Ranch Campsite, Kamalig Albay, sa tapat ng Mount Mayon o Mayon Volcano. So matarik pala dito. Yun lang, baka sobrang tarik dito. Loaded pa naman tayo. So banayad kundi, may katarikan din. Dapat bukas pa sana ako alis. Total hindi naman nagmamadali ang lakad ko gawa ng talagang pauwi na ako pauwi na sa probinsya. Wala akong hinahabol na oras, wala akong hinahabol na araw, kahit pa isang buwan ako sa daan.
kaso wala ng pera. Ay pa isang linggo sa daan, pero di na kasyang pera ko kapag isang linggo sa daan. Nag-camping ako para tipid. 370 ang bayad ko sa campsite overnight. Dumating ako alas 3 ng madaling araw, mag alas 4. Kung anong oras ako umalis kahapon sa bayan ng Silang Cavite, ganun din ang oras pagdating ko dyan sa campsite na yan sa Kamalig Albay. Ngayon kung anong oras ako umalis kahapon doon sa bayan ng Silang Cavite, ganun din ang oras ito ngayon pag alis ko, mag alas 4. So malapit naman na, mula dito malapit na ang Matnog. 2 hours and 38 minutes. So nagbawas ng minuto. So kung matapos ang alas 4, matapos alas 5, 2 oras, may butal na halos ang oras din yung butal niya. Dapat kanina pa ko alas 12 para mas maaga-aga or launa. Kaso nag-edit muna ako ng short video, i-upload ko sa YouTube. Problema, ganap kong wifi, wala silang wifi, nainip ako, umalis na lang ako. Ayun, tuloy, naabot tuloy mag alas 4 na tuloy ako umalis. Kasi dapat sana bukas pa ako para maganda sana ang view mamayang gabi. Mag-alboroto yung Mayon Volcano mamayang gabi, maganda tingnan yan sa gabi. Pagkakataon sana magkuha ng malapitan, mag-alboroto sa gabi. Kaso yun na, nainip na naman ako. Mabuti na rin yan para tayo iligtas. Simba ko biglang mag-alboroto, yan ang napakalakas. Tapos nandun tayo, magliligpit pa lang tayong gamit, naku yari tayo. So mabuti na rin yan, tayo safety, tayo makabatsi na para tayo ligtas. Kasi malakas ang aking kutob. Kung di ako nagkakamali sa aking kutob, parang may panahon na mangyari dito sa Mount Mayon na sasabog siya ng sobrang lawak na pagsabog, yung as in maplat yan ng bundok na yan, as in mawasak yung bundok na yan eh. Tapos magkaroon dyan ng malaking lawa, karoon ng uka, maraming lawa. So nakakatakot. Ang daming dyan, ang daming tao dyan, daang libong tao dyan ang nasabi mong, ikiwan ko ba kung ilan ang hindi makaligtas. Sana wag mangyari, pero sa aking sa loob-loob ka lang, baka may pagkakataon talagang mangyari yan. Wag naman sana, kawawa naman ang mga residente dito. Kasi alam nyo yung Mount Pinatubo, ay maniwala kayo sa hindi naman siguro yan ang itsura noon ng Mount Pinatubo. Mataas yan, flat na kikita nyo naman pag pinuntahan ng mga vlogger. Talagang nagkaroon na ng butas sa gitna, lake, malaking lawa. Taga bundok yung nagiging panibagong bundok sa sobrang lakas ng sabog yun ang kutob ko dyan. Isimba ko wag naman mangyari, kawawa ang taga Bicol. Yung talagang sasabog siyang as in maplat. Di naman maplat pero talagang halos maplat siya. Mabawasan ng kalahati, ulag pa sa kalahati ang talagang magiba. Tansa ko yan, makaligtas lang, taga Sorsogon. Abot pa Sorsogon yan ang impact. Yung pagbaba ng aspol, simba ko, nakakatakot. Wag naman sana mangyari. Para kang binagsakan ng bomba ng pang World War 3. Wag naman mangyari, kawawa naman ang taga mga negosyo ng mga tao dyan. Sapat na ganyan, alboroto siya, evacuate sila. Pero once naman kasi na mangyari iyon,
ay hindi na siya muling sasabog siguro. Kumbaga talagang sasabog siya ng pinakamalakas. Ang humahawak na lang dyan mga panalangin ng mga tao, nahawakan na lang ng Diyos na wag man mangyari. Ano kaya pagsabog ng bulkan? Talagang pagkakataon din na tinakda ng Diyos sa langit, kasi alam naman ng Diyos yun siguro na maraming mamatay, maraming magbuwis ng buhay. Alam naman niya yun, makikita naman niya sa hinaharap. Parang buhay natin, nakikita ng Diyos yung hinaharap. Anong mangyayari sa buhay natin sa hinaharap, anong mga pagdaraanan natin pagsubok. Kagaya ngayon ako, pero na kung dinaanan pagsubok sa buhay, hindi pa sana ako uwi eh. So dahil may pagsubok ko sa buhay dinaanan, umuwi ako. So ganun yan eh. Hindi ko alam yun, pero alam ng Diyos yun yung hinaharap. Doon pa lang ako sa probinsya namin, pupunta pa lang ako sa Maynila, nakikita na ng Diyos yung aking kapalaran. Pupunta ako sa syudad, pumunta ako na walang wala, at umuwi ako ng walang wala din ipon. Ganun ang nangyari. Pumunta ako ng walang wala, umuwi din ako ng walang walang ipon. Meron naman ako na ipon pero hindi pira, itong motor na sinakyan ko. Pero at least kahit paano, yun naman ang naipon ko dito sa motor na to. Ang nagasto ko dito halos 500,000 siguro, kasi installment to halos 300,000. Itaon-taon ako umuwi sa probinsya. Pinakamaliit na budget ko 50k pauwing probinsya. Ay 3 times ako umuwi, plus ngayon 4 times, plus maintenance, plus gasolina. Sa loob ng lagpas 4 years na gasolina, magkano din yun? Di lagpas 500,000. So yun ang ipon ko. Grabe no, hindi mo ramdam yung income mo sa trabaho. Pinakamalaking gasto talaga yung konsumo sa pagkain buwan-buwan, sama merienda, miscellaneous expenses, at higit sa lahat yung upa sa bahay, tubig, kuryente, sama na yung wifi, load mo sa cellphone. Yan ang pinakamalaking gasto talaga. So dito na tayo sa main highway, Ilawod Common Road. So panibagong ruta ito na aking natuklasan. Dadaan ako dun sa likuran ng airport. So update tayong oras, 4:06 na ng hapon. First time ko pang daanan to, itong kalsadang ito. Pag diyan ka pala sa lubak na lubak, ako Antimano buti ano lang, kita ko agad para dahan-dahan. Bagong ruta ito, natuklasan ko. Kapag dyan ka pala mag-umpisa sa campsite na yun, White Twin and Runs, iba ang madaanan mong ruta. Nang hinayang ako sa view ng Mount Mayon sa gabi, huling masilayan sana sa gabi, na nag-aapoy siya. Ang problema, Sorsogon dito. Ang problema, nainip ako dahil walang wifi. Malis na lang ako. Tapos mamaya hanap naman ako ng campsite sa Port Allen, Samar. Pero dahil gabi na, malamang hindi na ako makahanap ng campsite. So makiusap na lang ako sa gwardiya na mag-tint ako sa labas ng terminal. Mag-tint ako sa labas ng terminal mamaya. So try natin medyo
aarangkada tayo ng bahagya para baka sakaling hindi tayo gabihin. Alam mo itong 2 hours and 30 minutes, pag tinakbo mo yan, akala mo bang malapit lang yan? Layo yan. Yung 2 hours and 30 minutes niyan, layo yan takbuhin. Sa ganitong oras, alas 4 na, abutan ka gabi. Parang galing kang Nasugbo, Batangas, butang Maynila. Yun ang approximately layo niya. Nasugbo, Batangas to Quiapo, Maynila. Yun ang approximately layo niya. Kasi galing Tagaytay, o kaya naman Tagaytay to Manila, kasi pag galing ng Tagaytay, nag-greens din ng 2 hours gawa ng traffic. Puntang Raon, Quiapo, Manila. Meron din pala mga truck dito na madaan. Alas 4:11 ng hapon, April 1 na ngayon mga boss. Solo rides Luzon to Mindanao. Bali dapat itong araw na to kanina nag-camping doon sana ako sa Port Allen, sa campsite sa Port Allen. Kasi ayaw kong takbuhin ng A1 ang kahaba ng Visayas. Kasi April 1 eh. So no choice ako ngayon, tumakbo pa rin ako ng April 1. So dapat April 1 di ako tatakbo. Marami naman kasabay ni nagra-rides ng April 1. So ingat lang tayo, doble ingat, triple ingat para sipang ating biyahe. Lord, gabayan mo ko sa lahat ng oras sa ating biyahe. Iwas mo ko o ilayo mo ko sa anumang uri ng kapamakan. In Jesus name. Pinaka super powerful ang panalangin. Proven and tested natin yan. Sa 3 times natin umuwi ng Mindanao, ito pang 4 times. So meron tayong nasundan na truck, wing van. Mabertikan natin itong uusad tayo ng bahagya para mapabilis ang ating biyahe. Naka 60 ang rin sang takbo niya. So ilan, higitan natin siya ng 10, 70. So update tayo mga boss. Sorsogon na tayo. Ang oras alas 5:13 ng hapon. 1 oras at 26 minutes para marating natin ang Matnog Port, Sorsogon. So nag-record ako bigla dahil maganda ang view. Wow, what a view. What a view. I love you, Sorsogon. Lakas ang hangin. Ganda ng kabundukan sa Sorsogon. May bukyo. Sa pasli ng bukyo, parang bus. Nako, yari ka bukyo ka. Nakapaslin. Parang bus si bukyo ah. Nasa paslin pa. Mga hindi dumadaan sa pag-aaral sa LTO. Nakapaslin pa siya. Kusang gala ka. Kung alisto ka, meron nag-overtake kahit may hindi na kanyang linya. Buti alisto ako. Kita ko siya. Nasa linya akong tumbok niya. May tricycle pa naman sa gilid. So ride safe sa atin mga boss. So dito sa Sorsogon, mag-ingat kayo. Dahil kung magandang kalsada nito, akala nyo walang lubak. Meron din lubak sa Sorsogon. Kampante kayo, meron din ilan lubak.
lubak dito sa Sorsogon, natalbog-talbog ka din dito eh. Pero ayan oh, sa bandang gitnaan man ang nalubak sa kanya. Huwag ka lang magpagitna dyan. Yung sa may solid yellow lane. Natamaan kasi ng gulong ng mga truck yun sa pagitan ng semento. Mahirap tumingin sa side mirror sa hulihan, silaw ng araw. Gitna tayo kaso mahirap tansahin. Solo rides Luzon to Mindanao. Malapit na tayo sa Matnog Port. Ang oras ay gasolina. Ang oras ay gasolina. Titigin ako ng gasolina kasi 1.5 bar na lang o 2 bar. Nasa 2 bar yung gasolina ko. So 1 hour and 22 minutes. Siguro aabot pa yung 2 bar dun sa Matnog Port. So hindi ko nang paabutin ng Matnog Port yan. Magpapultang na ako at lalagyan ko yung laman ng baon kong galon. So simulat sa pool hindi pa tayo nagpagasolina. Mula pag-alis natin sa kabaan ng Kabikulan hindi pa tayo nagpagas kasi itong gas natin baon natin yan 1,171 hanggang Matnog yan. So mahaba pa to, 1 hour and 22 minutes. Baka hindi aabot yan 2 bar kasi nag side trip ako sa campsite. Naiba ako ng ruta. Siyempre kumonsumo din ng gasolina yun, nag-iiba ka ng ruta. Medyo paliko-liko, paahon pa tarik. 98 unleaded po, sanggalados na lang para 100. Yari ako sa gasolina dito mamaya. Tansya ko abuti ng 2,000 siguro. Tay tayo nyan. Sana mga 1.15 lang ang may pultang ko mamaya at saka yung laman ng aking galon. Kasi sa Cavite 84 1,171 84 pesos ang isang litro. Problema dito halos 100 na ang isang litro. Magkano na yun ang pultang ko? Mamaya aabot ng 800 ang pultang ko. May baon pa akong galon, lalagyan ko para buong Visayas na. Magpapultang ako dito sa Sorsogon hanggang Visayas na yun, buong haba ng Visayas na. Ano, parang 100 to sa Shell ang unleaded. Sana makahanap ako ng mga 89, 88. Tingin-tingin tayo. Kung may makita tayong 88, magpapultang na tayo. Hindi na natin hintayin maubos yung 2 bar para pang gasolina natin hanggang buong Visayas na. 1 hour and 21 minutes para marating natin ang mali ako ng daan. Balik ako balik Diversion Road. Namali ako ng daan doon sa Diversion Road, bypass road ng Matnog, bypass road ng Sorsogon. Pasok tayo sa wala ng gasolina dito, ubos na, sarado na. Caltic Sorsogon. Dito tayo, maganda view dito dito tayo. Madalas ako dito lumalagpas
si Sorsogon. Magandang view dito. Gabihin na naman tayo, 5:20 na. Kasi dapat alas 12 ako umalis sa campsite. Problema, natulog ako ng half day. Nakatulog ako alas 4, kaso pagka alas 5 nagising ako, 1 oras lang tulog ko kasi tumingin ako ng view ng Taal. Sana ito Tagaytay, puro Taal lang nasa isip natin. Tumingin ako ng view ng nagbabagang Mayon Volcano, nagbubuga ng lava. Wow, Mount Bulusan naman natin makita na sunahan. Sorsogon City. Baybayin natin ang kahabaan nitong bypass road ng Sorsogon City. Ang oras ay 5:21 ng hapon. Unang daan ko dati dito, ganon din, lumampas ako. Pagdating ko dito may intersection, nagtanong ako. So itong area na to, dito sila nagja-jogging, lalo pagka alas 5 na. Ganitong oras na, alas 5 na eh. Mga yan naglalakad, doon yung punta, mag-jogging yan sila eh. Jogging sila dun sa biwok ng Sorsogon. Nasira ang ABS ng brake ko. 93 man. Ang unleaded dito 93. Nakita sana ako ng jogging sila. Mahaba to hanggang SM. Timean natin lang minute. 5:22 mula sa bungad ng Sorsogon bypass road, Sorsogon biwok. So huwag kayo magpatulin dito kasi meron tumatawid. Maraming intersection dito eh. Dito intersection, tawiran ng tao pala. Sa unahan may intersection. Maraming nagja-jogging dito, naglalakad-lakad, nagbibisikleta. I love Sorsogon. Slow down daw. Down slow. Kasi tawiran, punta din sa restaurant, galing restaurant. Ano naman namamasyal, may lubak. Di man lang tinapalan yung lubak, butas. Maraming nag-jogging. Sorsogon, shout out mga busing, mga sir. Taga rito si Idol Kamotovision, Sorsogon. Pero ang Sorsogon mahaba yan eh. Saan area ng Sorsogon? Shout out sa'yo, Idol Kamotovision vlog. I-follow nyo na, subscribe, like, share and subscribe. Supporting matter. Tuyo ang dagat, putik ang naiwan. Putik kaya dito o buhangin? Parang putik eh. Putik siguro dagat dito, hindi siya buhangin. Low tide dito pagka ganitong oras. Update ang oras, alas 5:25. Binaybay natin ang kahabaan ng Sorsogon biwok. Shoutout madam, si Madam Ganda.
vlogger dito, pinapanood ko madalas sa Facebook. Pag engage ko sa kanya sa Facebook, nagulat siya. Milyon ang views niya. Ganun pala yun. Pag naka-earn ka ng mga 100,000 plus followers, tapos pag panay engage ka dun sa isang motovlogger na babae na maganda, ang daming pumupunta sa kanya, nagkaroon ng mga million views at ang bilis dumami ng followers. Tapos nag-notification si Meta sa akin. Sabi niya, malaki ang naitulong mo sa pag-engage mo ni ganito. Tapos pangalan ng vlogger, motovlogger ng babae. Tapos minsan pinupost ko, sabi ko, parang ayaw naman nila maging kaibigan. Kita mo yan, no? Si Meta na nagsasabi sa akin, hindi ako. Pero sila didma. Pero dapat kasi hindi post. Kung magatulong mo na yun. Kasi pag pinost mo, makasabihin nagyabang ka. Kasi kung nakatulong ka sa iyong kapwa, tahimik na yun. Nagpasalamat naman siya ng tahimik yan. Thank you kung sino man kayo. Ganun. So dapat di natin pinupost. Nag-engage ako dun kay Kabuig TV. Ang followers niya wala pang 10,000 at wala pa siyang million views. Nung nag-engage ako sa kanya, panay ko sa kanya, engage. 35,000 na siguro, 30,000, mga ganon, o 20,000 plus ang followers niya. Tapos karoon na siya ng million views. Pinuntahan ko, di ko pa nakita. Wrong timing punta ko. Nagsimba siguro linggo yun, maaga pa eh. Pumunta ako ng Snake Road at saka dun sa Tulay. Problema wala dun. So update tayo mga boss. Ang oras ay, kita mo, pa-exit ako dun sa Sorsogon kanina, bypass road. Sabi ko taiman ko, wala na, nakalimutan ko na, nandito na ako, 5:29 na. Kung ilang minuto yung buong haba nun. Kaya ayaw ko na mag-timeman ko ganito kasi nakakalimutan ko. Update tayo sa oras at layo ng ating biyahe. Ay, kahirap silaw ng araw sa hulihan, side mirror. 1 hour and 11 minutes. So pag natapos yung 11 minutes, less than 1 hour na lang. So hatawin natin konti para mawala yung butal nya, para less than 1 hour na lang. Darating na tayo sa Matnog Port. Problema natin, ating gasolina 1.5 bar na lang. Kaya yan, makarating yan 1.5 bar kasi 1 hour and 10 minutes na lang eh. Pero dapat magpapultang na tayo sa Visayas. Malayo ang gas station, nasa Calbayog. 1.5 to 2 hours pa yung takbuhin. So kailangan ang gasolina mo doon isang at least kalahating full tank para di ka maubusan sa kalagitnaan. Pero wala namang problema pagka araw, buti-buti na lang. Nung unang uwi ko, pagdaan ko sa Samar, tinakbo ko ngayon ng hating gabi ang Alin to Calbayog. Kala ko malapit, malayo-layo din pala. Tapos mabuti na lang kamo, nagpagas ako ng buti-buti, 2 buti yata yun. Kung hindi, yari ako sa gitna ng kagubatan, tapos sobrang dilim.
basta yung takbo ko panay sagad ang throttle ko eh. Takot ako eh. Parang may bubulong sa tinga ko. Ganun pala yung experience mo pagka una-unang uwi mo ng Mindanao. Natakot ka din. Galaunan wala na takot mo eh. Ay, madalas ko na may biyahe ng gabi, wala nang takot eh. First time ba naman sa lubak na yan, basta yung motor ko di ko na mabilang ilang bis na untog. Lipad-lipad yung motor ko. Eh merong hams, pakdaan ako sa hams, full throttle, basta yung motor ko parang eroplano eh. Tragis na yan. Mabuti na lang safe tayo sa takot ko eh. Hindi ako natatakot sa multo eh. Ang ginatakutan ko kasi taong buhay. Baka may mangharang. Kaya pag hinataw mo, takbo mo, eh akmang haharang pa lang, eh hataw na hataw ka eh. Nakakatakas ka. Problema, mali ang iniisip natin eh. Wala namang ganun. Basta yung motor ko kawawa. Nagkandasiraan ako ng mini driving lights. Unang uwi ko nasiraan ako mini driving lights sa Samar. Pangalawang uwi ko nasiraan ulit ako mini driving lights. Nawalan pa ng cellphone, nalaglag. Kasi lobat. Nilipat ko ng lagayan ng cellphone ko, nilagay ko sa bulsa ng jacket. Nakalimutan ko, wala palang zipper yung jacket ko. Wala, laglag yung cellphone ko. Ang nakapulot, hindi na sinauli. Ginawa ko, nilak ko sa Google oh. Hindi na niya mabuksan. Problema, big format nun, gamit ulit format. So bahala na ang Diyos sa langit dun sa tao nakapulot ang cellphone ko na hindi naman niya sinauli. Minessage ko na, pakisauli kong cellphone ko, walang reply. Nakitext ako sa ganitong number, wala eh. Ang ginawa ko, nilock ko sa Google. Sayang yung cellphone na yun, Infinix, hulugan sa home credit. Nabayaran ko na lang siya nang hinwala na sa akin. Mabuti na lang kamo, nagamit ko pa siya ng halos 1 taon. So update tayo sa oras mga bossing, mga madam, mga sir. Alas 5:34, 1 hour and 6 minutes. Marating na natin ang Matnog Port, Sorsogon. Sa kasalukuyan natin binaybay. Hindi ko na naabutan yung mga van kanina. Ang dami nila, van, kargado, punuan ng kargang ibabaw. Ang top load, punuan ng karga. So kapag ka ganong pormahan, nasahan mo ang biyahe nun, Luzon, Visayas, Mindanao. Matuloy na ang 4 wheels, paunahin natin. Kasi hanggang 80 lang ang maximum ko. Hindi na ako abot 100 dahil loaded ako. Loaded ang motor ko. Once na nagkamali ka, may lubak tinamaan, sigurado talbog. So dito na tayo, Sorsogon. Dito tayo pa Sorsogon, kakanan. Meron din pa kaliwa, kailangan mo mag Google. Kasi di ka mag Google, minsan nakakaligaw dito. Meron pa kaliwa, meron pa kanan. Zoom out natin ang mahaba pa to. Akala mo yung 1 hour and 4 minutes niyan, malapit yan. Ang haba-haba niyan. Abutin tayo ng gabi. Kasi yan less than 30 minutes, alas 6 na. Panay gabi yung rides natin ngayon
Napakasarap pala magbiyahe ng gabi. Sobrang lamig, parang nasa freezer ka kagabi. Binaybay kong libmanan hanggang nakarating ako sa campsite sa Kamalig Albay. Para kong binalot ng yelo. Sobrang lamig. Ginig-ginig ako. Pinantok tuloy ko ng bahagya. Kaya yun, tuloy natulog tuloy ako sa Kamalig Albay. Pero wala akong balak talaga kagabi matulog sa Kamalig Albay. Wala akong kabalak-balak. Didiretso talaga ako kahapon, kagabi. Ang problema, pag tingin ko ng Mount Mayon, umaagos ang laba. Sabi ko magandang vlog to. Vlog ako kagabi. Problema kasi ang camera ko Insta360 Extreme, malabo ang video niya sa gabi. Kaya pag nagkapira ako, bibili ko ng latest model X5, o kaya abangan ko kung may lalabas na mas bagong model X6 o kaya X7, para mas habang tumatagal kasi mas umaano. Mag-comment pa ako sa Insta360 na lalagyan nila ng storage, parang cellphone. Merong 512 storage, merong 1 terabytes, merong 2 terabytes, para all in one na. Hindi mo na kailangan bibili ng memory card. Maglagay sila ng internal na 2 terabytes. Bakit kamo? 8K resolution po, tragis. Ubusan ka ng memory card. Ngayon kung meron built-in internal storage na 2 terabytes, mag-record ka ng 8K resolution, medyo malaki yung storage mo. All in one na. Camera na may storage pa. Yung kasi yung pinakapangit talaga sa camera, naka 86 na palang takbo ko. Tapos hindi ko napansin sa likuran ko matulin na kutsi. Unahin natin. Na ano tayo, napasarap tayo ng storytelling. Buti nakita ko agad tulin ng sedan na sa likuran ko. Tapos ang takbo ko 80 lang. Naka 89. Kasi dati tumatakbo ako dito ng lagpas ang daan. Pero ngayon di pwede, dahil loaded yung motor ko. Siyempre malayo pang biyahe ko, kailangan natin ang todo ingat. Ang ating pag-iingat ay 1,000,000%. So dahil di na to basta-basta. Luzon to Mindanao, so 1,000,000% ang ating pag-iingat. Gra-rides ako sa Cavite, pag-iingat ko doon ay mga 200,000%, mga ganyan. Kaya Luzon Mindanao 1,000,000% na. Mas upgraded ngayon. Imbis na takbo tayo isang daan, hindi na. Yan, maximum ko naka 80. Dapat nga di ako mag-80, hanggang 60 lang sana, 60-70. Kaso minsan pagka ganitong diretso, masarap ang takbo. Kabig tayo, merong lalabas na truck, dump truck. Yan, impunto 1 hour na lang para marating natin ang Matnog Port, Sorsogon. So ang problema, ang gasolina natin ay 1/2 bar na. Pakay tayo, isang oras pa. So hindi umabot sa Matnog Port ang ating bound gasolina na 1,171. Paano umabot doon? Habang tumatagal, malakas na kumonsumo ng gasolina yung motor ko. Kasi marami ang maintenance nito, napabayaan ko. Pero mo, kinumpute ko ang maintenance nito, lagpas 20,000. Paano ko makakauwi kung pag sabay-sabayin ko yung maintenance? So yan ang ano ng scooter. Kapag napabayaan mo siya ng maintenance, lumalaki ang kanyang budget. Kasi dapat ito, simulat sa pool, di pa ito na overall para ma-refresh siya. Di pa ito nasilip ng computer, simulat sa pool.
Di pa to na overall, check lahat para maging refresh ang kanyang ano, kumbaga ma-refresh, para bumalik sa dati niyang tipid. Ayun, malakas na kumonsumo, kita mo. Baon kong gasolina 1,171, hindi nakarating ng Matnog. Sa bagay kasi, kaya naman umabot ng ganung halaga dahil mahal ang gasolina. Kasi yung full tank ko at saka yung nasa galon, dapat nag-rinse lang yun. Nag-rinse lang dapat yun ng mga 700, 350, 350, 700. Ganun lang dapat. Kasi dati-rati umuwi ako, ang gasolina ko sa Matnog Port hindi na umaabot ng 1,000. Nasa 700, 800 ganun. Siyempre ngayon, nakarating ba siguro to ha? Palagay ko hindi na. Yun 57 minutes para marating na natin ang Matnog Port, Sorsogon. Tapos ang oras 18 minutes para alas 6, 5:42 na. So kailangan natin ang gas station na magpagas na tayo. Sana meron malapit na. Anytime blinking na to. Anytime blinking na tong gasolina natin. So kailangan agad-agad tayo makakita. Kahit pa 100 yan, no choice na tayo. Pero siguro hindi ko muna lagyan yung ano, yung galon ko para hindi ako tatagal. Doon ko na lagyan sa ano, doon ko na lagyan sa, o baka hindi ko nalagyan ng baon kong galon para magaan. Kasi bumibigat yung motor ko, loaded, lalong bumigat. Buti nga ngayon nabawasan ang bigat dahil wala nang laman ang baon kong galon, wala nang laman na gasolina. Yan gumana yung motor ko kasi ubos na yung tangke niya. Anytime blinking na ramdam ko siya, gumaan siya. Malaking nabawas. Pero mo yung isang full tank nito at saka yung puno yung galon baon ko, isang baldi. Kung ilagay mo sa baldi, isang baldi, ganun karami ang gasolina nito, isang baldi. So dito merong gas station. Ayaw ko tumawid. Mamaya sa unahan wala na, imposible wala. Yung hindi tatawid, GT gas station. Mamaya, ngayon pa lang tayo magtulak. Anytime kasi blinking na to So napahaba tayo ng record. Stop recording muna kaya tayo para makatipid ng memory card. Sarap kasi dito mag vlog kasi maganda kalsada. Magandang kalsada sa Sorsogon. May lubak pero madalang, mas maraming tapal ng mga butas. Pero doon kahapon sa Kalawag, grabe, sobrang lagapak ng motor ko. Biro mo galon natumba. Tinayo ko sa top box, taling-tali talaga yun. Hirap matumba yun. Sa lakas ng kalampag talaga natumba siya. Wow, Mount Bulusan. Mount Bulusan naman ang nakikita natin ditong bundok. Naku, anytime dito blinking na. Sana makakita tayo ng gas station. Meron doon kanina kaso tatawid pa. Huwag lang kasi tawid ayaw ko magpagas yung tatawid ako Gusto ko yung hindi na ako tatawid. Yan yung aking ego. Yan bukod tanging ego ko pag nagpagas ako. Ayaw kong tumawid, gusto dito lang sa side ko. So baka ngayon pala ako magtulak. Malayo pa yung Sorsogon, 54 minutes. Kala mo ba 54 minutes malapit yan? Malayo pa yan kapag dito ka sa Sorsogon, kasi haba nitong kalsadang to na maraming sigsag dito palusong. Kasi
kasi bundok yan, lulusungin ang bundok yan, natatanaw natin yan, ang bundok na yan, lulusungin pa yun. Anytime blinking. Mag Google map ako ng gasolina mamaya, gas station near me, para matansa ko siya. Ganun na ginagawa ko pagka ginugoogle ko yung gas station. May lumilitaw yan doon sa Surigao del Norte, maubusan na. Naku, dito sarado na, yari tayo, wala nang gasolina dito. Doon sa Surigao del Norte maubusan ako ng gas. Nakabahan ako si bulubundukin yung pangatlong uwi ko. Sabi ko, yari ako nito, tamad magpagas, ibundok na. Ay, nag-google ako gas station near me. Natuwa ako kasi meron sa unahan, malayo-layo pa pero maabot pa yung laman ng tangki ko. Anytime blinking, may natatawid. Kabig tayo sa kaliwa. Oops, dito tayo kaliwa. Dyan, meron dyan gasolinahan, tandang tanda ko. Maraming gas station dito sa unahan. Palaspas, Sorsogon City. Yan o, Mer Fuel sa unahan. Kaso parang nasa tawid, sa mapa pa lang nasa tawid na siya. Caltex, may Caltex. Iba na ako sa Caltex, kaso sa Caltex ang pinakamahal eh. So 51 minutes para marating natin ang Matnog Port, Sorsogon. Less than 1 hour. Ang oras ay 5:48 paggabi na. Wow, Mountbulusan. Dito palang sentro ng Mountbulusan. Dito Mer Fuel, hindi natatawid. Magkano kaya? Dos na lang para 100. Ito. So 98. So di bali, full tank tayo. So full tank natin dito hanggang ano yan, maubos yan sa San Juanico Bridge. O paglagpas ng San Juanico Bridge bukas. Unang full tank natin 700 dito sa Sorsogon. 4/1 2026, 98 ang isang litro, 700. So ito, malayo naman marating nito. Kung hindi ito maubos sa Katbalugan, aabot to ng San Juanico Bridge. So let's go tayo mga busing, mga madam, mga sir. 52 minutes para marating natin ang Matnog Port, Sorsogon. Biyaheng gabi na naman tayo nito dahil 6 minutes na lang para mag alas 6. Hindi ko na pinalagyan yung galon kasi aabot na ng 1.4 ang gagastusin. So para 700 lang, yun lang itong full tank ng motor. At saka para hindi bibigat yan, bumigat na naman kasi napuno ang ating motor ng gasolina. So ito naman ay hanggang to, kung hindi aabot to sa San Juanico, hanggang to, Katbalugan. Tansahin ko na lang. Pagtingin ko lumagpas na ng kalahati sa Katbalugan, bukas magpapultang na ulit ako para hanggang doon na sa San Ricardo Port. So ngayon matulog tayo sa Port Allen, Samar. Try natin maghanap ng campsite kung meron tayong makitang campsite. Tapos bukas doon naman tayo matulog, bukas sa San Ricardo.
Try din natin maghanap ng campsite doon. Pag wala, doon na tayo sa terminal. Mag-tin tayo na doon sa terminal kasi yung terminal lang San Ricardo malawak yun, parang basketball court. Pwede ka matulog doon, lalo may dala kong tent, latag ko lang doon, lawak-lawak. Talagang tulugan talaga ng mga pasahero yun, tulugan talaga ng mga passenger patawid ng Surigao City. Biyaheng gabi na naman tayo, pero masarap magbiyahe ng gabi dahil walang init. So hapon ako umalis sa Kamalig Albay, di walang init, hindi maluluto ang balat mo sa init. Kahit pa naka full battle gear tayo, kapag tanghaling tapat, yung ramdam mo yung init na umano dun sa balat mo dahil sobrang init. Pati mukha mo nangingitim kahit pa naka helmet. "49 minutes para marating natin ang Matnog Port, Sorsogon. Solo rides Luzon to Mindanao, pang-apat na bisis ni Renz EDB. Makauwi ng Davao Occidental. Batulin nun, nakalagpas ang daan na. Sa atin chill rides lang tayo, maximum natin 80 dahil bumigat na naman ang karga ko, napuno ang tangke ng gasolina. Siguro kung matakbo ko ng lagpas 100, kanina pa ako dumating. Kaso nag-iingat tayo ng 1,000,000% para talagang sure ball. Kita mo dun sa Kalawag, kinulang ako ng pag-iingat sa Kalawag, Quezon. Talbog ang gulong ko. Na-challenge ako dun sa nakasabayang ko. Nagsi-overtaken kami sa mga truck. Medyo humataw ng bahagya po, tragis-sapol ang gulong ko dun sa lubak. Tumalampag eh. Buti walang na-damage. Nakabahan ko nung kagabi sa Kalawag, Quezon. Alam naman Kalawag eh, hahataw ka. Ayaw kong humataw, napahataw ako bigla gawa ng nag-overtake sa truck. Yung kasabayan ko nakaiwas kasi pumunta sa kabilang lane, kinain niya kabilang lane ng kalsada. Hindi ko kinain, talagang dito pa rin ako sa linya kung ganito. Problema, nabulaga na ako, akala ko di malalim, yung pala malalim. Yung inaspalto tapos paangat na dulo ng hindi na naspalto. Basta ang lakas ng kalampag akala ko may nabutas ng engine doon sa ilalim ng motor ko. Yan, itong bukyo na to, mali yung linyada mo yan eh. Pass lane yan eh. Doon ka busing sa gitna ay sa gilid, yari ka dyan pagka may kotse dyan na matutulin eh. O kaya bus, mga hindi nag-aaral kasi sa LTO yan eh. Nakapaslin, mga pasaway eh. Parang hari ng kalsada. Pasensyahan mo na mga ganyan kasi mga walang alam sa LTO. Tayo nakapaslin tayo kasi motor mabilis lang tumulin to eh. Kung gusto mo nga paliparin to, lipad-lipad to eh. Banatan mo ng todo throttle mo nito, lipad-lipad to eh. Oops, may lubak. Nakipagsabayan to ng mga matutulin na kotse, pick up, matutulin na bus, matutulin na truck. Kayang-kaya nila magipagsabayan. Kaso
Mag-iingat tayo ng 1,000,000%. Biro mo yan, 1,000,000% ang ginamit natin pag-iingat. Pang-apat na beses Luzon to Mindanao, pero nalubak pa rin tayo. Isang lubak ko lang talaga ang napakatindi sa Calawag. Talagang kumalampag ng todo. Buti na lang di ako nasira ng mini driving lights. Niya siya kasi overtake siya sa tricycle. Paano naman kasi nasa fast lane putragis kasi mga tricycle ba yun? Nasundan ng 4 wheels. Doon kayo sa gilid. Yan, kagaya no, nasa gilid siya, yun ang tama. Naku, naka ano tayo, unlimited record tayo ah. Di bale, kasi Sorsogon to, maganda kalsada. 43 minutes. Pailawin natin ang mini driving lights natin mamaya pag walang salubong. Sabihin nilang aga-aga pa, pailaw ka na ng mini driving lights mo. Sarap magpatakbo dito. I love you Sorsogon. Ang ganda ng kalsada mo. So ang mga buaya dito ay gutom. Ayaw nila kumain ng pera. So yun ang gusto natin. Kasi mga buaya dito kumakain sila ng tamang bigas. Hindi kagaya sa buaya sa doon sa Calawag, sa part ng Camsur, Cam Norte. Mga buaya doon busog na busog. Kasi ang pagkain nila hindi bigas, pira pagkain nila. Mga putragis talaga mga buhayan yun. Ilan ang takbo ko? Nakarangan ng kamera yung takbo. Hindi ko makita. Sinisilip ko muna kung naka-80 ba siya, lagpas ba 80. Oh, lagpas nga oh. Di bale pag Sorsogon 80 plus 70-80 ako pag Sorsogon. Wag mo nang ipa 90-100 dahil loaded ako, pero matulin na yan 70-80. Kasi dapat ako 50-60 lang dahil hindi ako nagmamadali. Dahil itong uwi ko as in uwi na talaga. Kung magsalita nga ako ng patapos, pwede kong sabihin na uwi nito na wala nang balikan. Mahabang taon pa. Kaso siyempre hindi ako magsabi ng patapos. Hindi natin masabi panahon. Mamaya pala oh, biglang isang linggo, isang buwan bumalik ako sa trabaho. Kasi dalawa ang pwede kong balikan. Itong amo na inalisan ko o kaya naman dati kong amo. Yung dati kong amo, yun ang pinakamagandang patakaran sa lahat. Sa lahat-lahat na naging employer ko simulat sa pool. 23 years ako nangamuhan. Ang pinakamagandang na amo ko ay yung sa Raon. 11 years ako sa kanila. Dahil ang sweldo kulang na lang, sabihin mo hindi pa uminit sa palad ng amo yung pera, bigay agad. Wala nang mamaya, wala nang bukas-bukas, bigay agad. So hindi ka magkonsumisyon tungkol sa sweldo. So yan ang isa siniisip ko, na hindi ako nagsasalita ng patapos kasi baka di natin masabi panahon. Dahil yung dati kong employer na yon ay matagal na yun nagtampo sa akin. Nung nagsara yung pwesto nila sa Raon, gawa nga nung pandemic, nagkawatak-watak na kami. Lagi akong pinapabalik, balik ka na, balik ka na. Kaya ako naman ang umayaw na. Ayun, hanggang sa hindi na na-survive yung shop, nagsara na.
lalo nung nakita nila na may motor na ako. Wala na talagang pag-asang babalik siya, may motor na. Wala na, hindi na talaga ako bumalik. Pero ngayon, ito yung perfect time na dapat akong babalik doon sa dati kong employer. Ito yung perfect time na kailangan kong bumalik kung sakasakali. Kung sakasakaling hindi maging maayos ang buhay ko sa probinsya, yun, babalik ako doon sa dati kong employer. Kasi wala akong problema sa sweldo. Dahil bigay agad, hindi pa iinit sa kamay ang pera, bigay agad. Yan ang mga gusto ko. Di bali ng parehas walang benefits. Kasi 23 years ako nangamuhan. Simulat sa pool, hindi ako nakatikim yung tinatawag na 13-month pay. Hindi ako nakatikim yan. Hindi ako nakatikim ng bonus. Walang ganun tuwing December. Pero yung dating yung employer na yun sa Rao, nakakatikim ako ng bonus doon kahit pa 2,000, 1,000. Bakit pa, paano ba? Kung may motor ka, ilang full tank mo na rin yan, 2,000. Diba? Kahit paano rin. Di bali nang walang benefits, yung mga SSS, pag PhilHealth, di bali nang wala. At least importante sa lahat talaga yung sweldo, bigay agad, wala nang bukas-bukas, wala nang mamaya, bigay agad. Bahala ka na kung anong gamitin mo sa pera mo, kasi pera mo yan eh, dugot pawis mo yan eh. So yun ang amo ko talaga na pinaka tungkol sa pasweldo, wala ka talagang sakit sa ulo. So madilim na, sindihan na natin ating mini driving lights. 98 pa rin ang gas dito. 39 minutes para marating natin ang Matnog Port. Pero bakit kaya ang camera ko hindi pa siya nag cut off ng record, o baka di ko lang napansin. I-cut ko muna, baka mamaya hindi mag-save yung record ko, yung vlog ko. Update muna tayo sa oras, ay alas 6:08 ng gabi, April 1, 2026. Solo rides Luzon to Mindanao. Dito na tayo sa part ng Sorsogon City. 38 minutes para marating natin ang pantalan ng Sorsogon. Patawid tayo agad ngayon. Kung makakatawid tayo, agad tayo tatawid ng Samar sa Visayas. Tapos doon na tayo maghanap saan matulog. Hindi ako mag-check-in kasi mahal, 750 pinakamura. Plano ko mag-camping ako doon. Maghanap ako ng campsite. Yung mga tig 250 lang, 250, 350. Kasi sayang 750 ang ano dun, alam ko dun si Kinan 750. Isang full tank ko yun. Tama, nagpagas ako 700 pesos o 750. Isang full tank ko, tapos mayroon pa ako pambiling merienda 50, diba? So baka doon na lang ako sa terminal nakiusap ako sa gwardiya na matulog ako sa terminal. Maglatag ako ng tent. Wag lang sana umulan, kasi pag umulan mabasa ako. Dahil yung tent ko ay butas-butas, nakalmot ng pusa, nalaga kong pusa. So itong uwi ko na labis akong nasaktan. Talagang sobra akong nasaktan itong pag-uwi ko na to. Hindi naman sobra-sobra, basta nasaktan din talaga ako. So mahirap talaga kapag napamahal ka. Mahirap umuwi ka, napamahal ka. So kanino ka napamahal? Ay sa pusa. Makakala saan napamahal yun pala, pusa. Alagang pusa. Nagliligpit ako ng gamit, doon ako sa labas. Kaya doon ako sa labas, naramdaman na niya, aalis ako. Lagi kong kinausap, bye bye na, alis na daddy. Nyaw, nyaw, ayaw doon niya, ayaw. Kumbaga sa tao siguro ganun. Bye bye na, alis na daddy, iwan ka na daddy. Nyaw, nyaw. Panay halik-halik sa paa ko. Nakaawa talagang pusa. 2,000 kasi gasto pagdalhin ko, 2,000 gasto. Tapos ang iksi pa ng
Ang iksi ng travel authority niya 3 days lang. Paano inabot ko ng 4 days, di wala na, di ko na siya maiiwan ko sa Visayas. So yun, nag cut off record na. Problema, palubat na yung battery. Anytime mag shut off na yung battery niya. Gabi na, cut off. Cut na muna natin ang camera. So sakay na tayo mga boss. Ang oras, update tayo sa oras ay alas 10:27. Mula alas 7 nag-antay, alas 10 na dahil walang barko. Ngayon palang barko dito, sir, Santa Clara. Ito mamang Santa Clara. Opo, pero wait lang po ako sa tayo. Ano, baka sobra na yung motor nila dito. Ngek. Ano ba, bakit ha? Kasama ko sa booking eh. Oh. Umuso na. Anong queuing yan? Anong queuing? Baka NLB na yan. NLB na yan. Igilid ka na lang doon. Gilid ka na lang po muna. Doon kayo sa ano, sa dulo. Pero baka lumipat yan dito. Baka lumipat dito. Pag-depart dito. Yun lang. Saan po gigilid? Dito na lang. Dito? Hindi ako pinasakay. Kasali ako sa booking eh. Iba na pala ngayon ang biyahe ngayon. Walo-walo na lang motor. Grabe tumaas ng ano ngayon, pamasahe. Na times 2. 1,390 ang binayad ko. 150cc solo rider. Alin to, ay Matnog to Alin. Grabe. Expected ko pa naman nasa 600, kasi 600 lang dati. Na times 2 pala. Ubus tuloy pera. Ay nako, buti na lang nag-camping ako, di ako nag-check-in sa hotel. Baka ma-short yung budget ko. Nahuli ako, nakasama ako sa tawag. Bagay, mas nahuli ako sa tawag kanina ng pangalan eh. Nauna naman ako lumating eh. Ba't nahuli yung aking sa bagay, yung queuing siguro. Yan ang pinakauna. Sino nakauna sa queuing number? At nauna ka sa one stop shop, kung nahuli ka naman sa queuing, wala rin, hindi ka rin makauna. So yan mga boss ang gaganapan ngayon. Ride, solo rides, Luzon to Mindanao. Nag-upgrade na. Nag-upgrade, nagtaas ng pamasahe. 1,390 na. Ay nako, 600 naging times 2 plus 100. Hindi lang times 2, halos times 3 na eh. Ay nako, buhay. Nagtaasan na lahat, hindi lang gasolina, pati roro nagtaasan na. So let's go na tayo mga boss. Sakay tayo 2:30, 2:29. Alas 10 daw pala, alas 3 na. Budol.
Okay. Alas 2:31 ng madaling araw. April 2 na, 2026. Mahabang oras na paghihintay. Yun. Huwag mo na lang po ilang sir. Sige. Nalukot na.